Samantala mga kapuso, mukhang yung dating kalakaran nandun pa rin. Panahon na ng administrasyon na ng pinadaan, baka hindi nyo pa alam. Kayong mga namumuno dyan sa Bureau, ano ba nagpapatakbo? Dyan sa New Bilibid Prison? Parang ganun pa rin eh. Mayroon tinatawag na whistleblower eh, ng buko eh. Mga di umano. Tuloy-tuloy pa rin dyan. Prostitusyon, katiwalian, kung ano-ano. Dyan sa Muntinlupa mga kapuso. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Tuloy-tuloy pa rin daw dalawang klase ng preso dyan. Yung mga hindi espesyal at yung mga espesyal. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Dyan sa Muntinlupa. Di umano ha. Kung ganon, wala nagbago. O mga kapuso. O ngayon, tingnan natin kung ano magiging tugon ng administrasyon. Baka katulad to nung dati mga kapuso. Nung araw, di ba? Hirap na hirap sila magtanggal ng tao na tinalaga nila na silang nagtalaga. Kahit ano naman. Tingnan natin kung ganyan pa rin. Saksi sa Double B. Kung nagbago na yung ganyang asal sa gobyerno. Alas 6:44, Carlo Mateo, pasok! Isimulan na ng Department of Justice ngayong linggo, Mike, ang investigasyon kaugnay sa panibagong PIP treatment sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, pumuna siya ng panel of prosecutor na siyang magsasagawa ng investigasyon. Tutukuyin ng panel kung sinong dapat bigyan ng sanction sa pagkakaroon ng PIP treatment, lalo na sa National Penitentiary. Sinabi rin ng kalihim na may hawak na silang whistleblower na isa sa magbibigay linaw sa naturang usapin. Hindi rin palalagpasin ang kalihimang nasabit issue dahil at minsan nang natungisa ng imahe ng NPP dahil nga sa paglabas-pasok doon ni dating Batangas Governor Antonio Lebiste. Matatandaan na nung mga nakalipas na taon ay nagkaroon pa ng pagbawasak sa ilang mga istruktura na siyang ginagamit ng mga di umano'y PIP sa loob ng tiitan. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio, dito